Nagsimula ang series sa ating bida na tagalinis ng tae sa kanal. Kinukuha na niya ang sahod ng makarinig ng ingay na may nagpapatulong. Kaya agad niyang pinuntahan kung saan ito nanggagaling. At nakita niya ang isang minotaur na papatayin ng isang babaeng nakatali. May mga knights naman na kasama ang babae pero naging karne lang sila dahil sa lakas ng minotaur. Kaya hindi agad nakagalaw si Nor. Ipinakita noong bata pa si Nor na nakatira sa gubat. Nang mamatay ang kanyang mga magulang ay ninais niyang maging adventurer. Umalis siya ng bahay nila at nagulat nang makita ang malawak na sibilisasyon. Kaya nagpunta siya at sa unang pagkakataon ay nakita ang maraming mga tao sa isang bayan. Nagpunta siya ng guild office para maging adventurer. Pero sinabi ng guildmaster na bawal ang bata doon. At sinabi kay Nor na magpunta muna ito sa mga training academy para maghasa ng fighting skills. Kaya na-excite naman si Nor na unang nagpunta ng swordsman school. Nagsanay siya pero yung mga kasamahan lang niya ang naka-activate ng kanilang sword magic skill. Samantalang pagsangga lang ang nagagawa ng bida kaya sinabi nito kay Nor na mas maganda kapag mag-aral na lang ito ng ibang skill. Kaya kahit malungkot si Nor ay nagpunta siya sa ibang school. Sinubukan niyang maging warrior pero bagsak din siya. At pinaalis din siya ng master dito para maghanap ng ibang skill. Pero hindi din siya pwede sa pagiging archer, hindi din sa pagiging assassin, hindi din sa pagiging wizard, at hindi din sa pagiging healer. Kaya pagbalik ng bida sa guildmaster ay hindi makapaniwala ang guild boss na walang na-master kahit isa ang bida. Kaya hindi tinanggap si Nor na maging adventurer. Umuwi ang bida sa gubat at kahit walang nangyari sa lakad sa bayan ay hindi siya nawalan ng tiwala sa magagawa. Kaya gumawa siya ng wooden sword at sinumulan na ma-master ang parrying technique. Sa unang taon ng pagsasanay niya ay nagagawa niyang masangga ng sabay-sabay ang katumbas ng 10 espada. Sa 3 taon ay nagagawa naman na niyang marepel ang 100 espada sa isang hampas. Nagpatuloy lang siya sa pagpapalakas hanggang masira ang hawak niyang espada sa lakas ng kanyang grip. At pagkatapos ng 10 taon na pag-aaral ng parrying technique ay nagagawa na niyang makapag-repel ng katumbas ng 1,000 espada ng sabay-sabay. Naging macho na rin ang ating bida mula sa pagiging gasgasan na bata. Muli siyang nagpunta ng guild para mag-apply na adventurer pero mahina pa rin siya dahil basic lahat ng kanyang magic skills. Nagpasensya ang babaeng clerk dahil walang trabaho na maibibigay kay Nor. Dumating ang guildmaster at namuka naman nito si Nor. Kaya nagkape muna sila at nagkwentuhan. Sinabi ng bida na nagpatuloy siya sa pagpapalakas pero wala pa ring na-develop na skill. Naawa ang guildmaster na sinabing may mas mababang ranko sa pagiging E-rank na F-rank. Kaso ay hindi siya pwedeng makipaglaban sa mga monsters kundi ay pwede lang siyang maging Eren. Kaya agad na kinuha ito ni Nor kahit pinakamababa na adventurer at masaya si Nor. Kaya mula noon ay naging katulong na siya ng mga tao sa pagbibigay ng service na errand boy. Tulad ng paghuli ng mga pusa, at paglilinis ng mga tae sa kanal, at ng pagbubuhat ng mga malalaking bato gamit ang basic magic skills. At ng araw nga na may narinig siyang nagpapatulong ay automatic na pinuntahan niya ito at nakita ang isang minotaur. Lumapit ang minotaur sa mga knights na bodyguard ng babae at wasak ang CEO na naging regla. Sinuwag din ng baka ang isa pa na natigok. Saka din gamit ang malaking palakol ay ginawang meat slices din ang 3 knights. Lalaban sana ang huli pero naging regla na ito. At tigok sana ang babae na walang magawa kung hindi lang binato ng bida ang mukha ng minotaur na naistorbo. Kaya si Nor ang hinabol ng baka na gusto sanang suwagin ng malaking sungay. Subalit ginamit ni Nor ang natutunan na pagsangga at naitapon ang baka. Bumalik ang baka na paulit-ulit na pinagtataga ang bida na parry naman ng parry. Kaya napupudpod ang armas niyang espada dahil sa lakas ng monster. Nakita nilang pareho ng minotaur ang babae kaya bumalik ang kalabaw para sana tagain ang babae. Pero binilisan ni Nor ang pagtakbo at iniligtas ang babae gamit ng espada nitong nabasag. Naalala niya ang bilin ng ama na ang pagiging adventurer ay pagtatanggol sa iba. Kaya nang mag-charge ang baka para hampasin siya ng malaki nitong palakol, ay ginamit pa rin ng bida ang skill na parry gamit ang handle ng espada. Kaya nabitawan ng monster ang palakol na umikot at ang sariling ulo ang natanggal. Dahil dito ay bagsak ang baka na pwede nang mailuto at gawing bulalo. Nasira din ang espada na hindi nakayanan ng pressure. Nagpasalamat ang babae at nagtanong kung anong pangalan ng bida. Pero umalis agad ang bida na sinabing hindi siya importante. Nang mag-isa na lang si Nor ay sinabi niyang kailangan pa niyang mas magsanay. Kinuha ng mga tao ang minotaur at ng mga bangkay ng mga namatay at inayos. Dumating ang shield ni Lindbergh na si Ines na humingi ng tawad dahil hindi nabantayan ng boss. Pero pinatawad siya agad ni Lindbergh dahil siya ang nag-utos sa shield na umalis. Nag-usap sina Rain at Darken patungkol sa pag-atake ng minotaur. Na hindi pangkaraniwan ang paglabas nito sa bayan nila dahil dapat nasa boss room ito sa mga dungeon. Kaya alam nilang inutusan ito ng kalaban nilang kaharian. Nais daw ng mga kalaban na kunin ang isang dungeon na binabantayan nila. Nalaman din nila ang isang misteryosong lalaki na nagligtas sa kapatid niyang prinsesa na biglang naglaho.
Sa guild ay masaya ang guildmaster na makita si Nor dahil buhay pa ito. Inakala kasi niyang baka nakasalubong nito ang napabalitang demon boss sa malapit sa pinagtrabahuan niya. Naikwento pa ng guildmaster ang tungkol sa misteryosong lalaki na one-shot lang ang demon na Minotaur. Inakala ng bida na iba ang tinutukoy ng GM pero siya pala iyon na hindi din siya aware. Habang nag-uusap ang GM at ng bida ay dumating si Linneberg na sinabing sinundan ang bida gamit ang detection spell nito. Nalaman nilang maraming skills ang kayang gawin ng babae. Hinila ni Guildmaster ang bida at nagtanong kung anong ginawa ng bida pero wala daw. Kalaunan ay magkasama ang prinsesa at ng bida na naglalakad sa kalsada na naka-invisible kaya hindi sila nakikita at naririnig ng iba. Nang sila na lang ay nagpasalamat si Linneberg dahil sa pagliligtas sa kanya ni Nor. Sinabi ni Nor na mas malayong malakas si Linneberg at baka nakaistorbo lang siya sa babae. Pero sinabi ng babae na patay na siya kung hindi dahil kay Nor. Sinabi ng prinsesa na kailangan niyang bigyan si Nor ng reward dahil sa pagliligtas sa kanya. Pero makailang beses na tumanggi ang bida na sinabing ayos na sa kanya ang pagpapasalamat ng babae. Subalit dahil royal blood ay ipinagpilitan ng babae na dapat may maibigay siyang kapalit at nais pa nitong makilala ni Nor ang tatay niya. Dahil persistent si Linneberg ay naalala niya noong gusto niyang maging adventurer noon at persistent din siya. Kaya sinabi sa babae na makikipagkita siya sa ama nito pero iyon na iyon. Kaya masaya ang babae na ginamit ulit ang concealment spell nito at nagpunta sila sa tahanan ng babae. Dinaanan nila ang mga guards na nagbabantay na walang malay. Habang naglalakad ay opisyal na nagpakilala si Nor dahil tinanong ng babae. Saka din nagpakilala ang babae na prinsesa. Sinalubong sila ng nakasimangot na Ines at sinabi ng knight na busy ang tatay ng babae. Ipinakilala ni Linneberg ang bida na nagligtas sa kanya at nagpasalamat naman si Ines. Pero masama pa rin ang titig nito kay Nor na napansin ng bida. Nakasalubong din nila ang isang spearman na si Gilbert na nagpakitang gilas sa hawak na spear kay Nor, sabay tanong kung sino ang bida. Sinaway siya ni Ines at sinabing ito ang nagligtas kay Linneberg. Kaya napangiti lang si Gilbert na sumama din sa pagpunta sa boss nila. Pumasok ng King's Hall ang mga bida at masaya si Linneberg na makita ang tatay. Nakita ni Rain na gamit ng prinsesa ang invisible cloak nito kaya alam niyang lumabas ang kapatid. Nakita ni King Clay si Nor at alam na ito yung nagligtas sa anak kaya binati ito. Sinabi naman ng bida na wala siyang alam sa etiquette ng mga mayayaman kaya advance na humingi ng pasensya. Kaya natawa ang hari samantalang nakasimangot pa rin si Ines. Nakipagkamay ang hari para sa opisyal nitong pasasalamat sa pagligtas ni Nor sa anak. Tinanggap ni Nor ang thank you ng hari at aalis na sana. Pero nagtanong ang hari kung anong gusto ni Nor. Ini-offer din nito ang mga kayamanan mula sa dungeon nila. Pero ayaw ni Nor na matanggap ang kahit anong reward na gustong ibigay ng hari. Nag-isip ang hari at nakita ang malaking espada na nasa likod ng trono nito. Kaya ito ang kinuha at nais na ibigay kay Nor. Ayaw sana ni Rain pero sinabi ng hari na wala din namang nakakagamit nito kaya ibigay na lang nila. Isa daw itong rare na element na hindi nasisira na nakuha nila sa dungeon. Kinuha naman ito ni Nor at naisip na kakaiba ang espada na iyon saka napakabigat pala. Nagpasalamat siya sa hari at agad na itinaas ang espada gamit ng isang kamay at winagayway ito. Kaya nagulat ang mga nakakita dahil malakas si Nor. Pwede nang may laban kay Guts na malaki din ang espada. Nais ng hari na maging instructor ni Linneberg si Nor. Pero sinabi ng bida na wala siyang maituturo sa prinsesa. Napatawa-tawa ang hari. Saka din agad na nagpaalam ang bida para umalis. Sa daan ay iniisip pa rin niyang mahalaga ang espada na hawak. Saka naisip na maganda pala itong panglinis sa kanal na nalalagyan ng tae. Napalingon siya sa pagdating ni Ines na sinabing nais makilala si Nor. Nagpakilala ang babae na vice captain at bodyguard shield ni Linneberg. Sinabi nitong dahil niligtas ni Nor ang prinsesa ay nakahanda din siya para tumulong kay Nor. Kaya naisip ng bida na overthink yun naman yata ang ginagawa ng mga tao na kaharap niya kanina pa. Pero sinabi din ni Ines na dahil mga royal blood ang pinaglilingkuran niya ay hindi rin papayag na walang galang si Nor sa pakikipag-usap sa mga ito. Kaya pumayag na lang ang bida sa nais ng babae. Nagtanong ang babae kung sino siya. At nagulat ito nang marinig na siya si Nor. Saka din umalis ang babae. Paglingon niya ay tinutukan naman siya kaagad ni Gilbert ng pangpalo nito. Saka sinabing gustong makasparring si Nor na gusto lang naman sanang umuwi. Kaya sumunod siya kay Gilbert sa dojo nila na may nagsasanay. Pumili si Nor ng wooden sword para sa sparring nila kaya napangiti si Gilbert. Sa isip din ng bida ay marami siyang matututunan dito. Kaagad na umatake si Gilbert ng pagpalo-palo ng stick nito na kaagad din namang iniwas-iwasan ng bida. Maganda daw ang teknik ni Gilbert pero napansin ni Nor na mabagal ito. Kaya naisip niyang pinagbibigyan lang siya ng spearman. Kaya sinabi ng bida na seryosohin siya ni Gilbert at huwag magpigil. Kaya nagpasensya si Gilbert na agad ding umatake ng mas mabilis pero iniwasan pa rin ni Nor. Nakita ni Nor ang blind spot ni Gilbert kada aatake pero inakalang trap lang iyon ng spearman para mahuli siya.
Subalit sa isip ni Gilbert ay nafo-frustrate siya dahil hindi matamaan ang bida. Gumamit siya ng fake ang nakita ng napahanga na Nor, na nakaiwas pa rin. Sinabi ulit ni Nor na bilisan pa ni Gilbert. Kaya nagseryoso nga si Gilbert na biglang tumusok ng stick nito na may puwersa pa. Kaya nabitak ang stage at muntik matamaan ang leeg ni Nor pero nasa isang gilid na pala ito. Dahil dito ay kaagad tinanggap ni Nor ang pagkatalo at umuwi na. Samantalang naiwan si Gilbert na nag-iisip pa rin. Ipinakita ang nakalipas ni Gilbert na tinatalo ang mga nakalaban nito. Ilang taon na pala siyang naghahanap ng makakalaban niyang makakaya siyang talunin at mabigyan ng excitement pero wala pa siyang nakikita. Galing siya sa capital kung saan natalo na niya ang lahat ng mga malalakas na warrior. Pero bumalik siya sa capital at nagpatuloy sa pagpatay ng demon. At kada may naririnig na malakas na warrior ay nilalabanan niya ito pero mahihina sila. Kaya bored na daw siya. Nag-iisip siya nang dumating si Sig at sinabing wala na siyang nakakalaban para maging masaya. Maging si Ines daw ay nabuburyong siyang kasparring. Tapos ayaw pa siyang labanan ni Sig dahil iba naman ang galing nito. Pero iyon na nga at nakalaban niya si Nor sa sparring at hindi niya ito nasagi kahit minsan lang. Maging ang kanyang pinakamalakas na teknik na mas mabilis pa sa tunog ay madali lang naiwasan ni Nor. Kaya siya labis na nagtaka dahil sa unang pagkakataon ay natalo siya. Pero sinabi pa kasi ni Nor na tinanggap ang pagkatalo. At bago umalis ay sinabi ni Nor na maglalaro sila ulit. Pag alis ng bida ay nakita niya ang mga bakas ng yapak ni Nor. Kaya napangiti si Gilbert na naging excited ulit. Samantala sa daan ay na-imagine naman ni Nor na ginamit ang physical enhancement para lang maiwasan ang pag-atake ni Gilbert. Kaya napahanga din siya kay Gilbert at sinabi sa sarili na marami pa siyang dapat malaman. Masaya si Nor sa bago nitong laruan na hindi nagagasgasan kahit ginagawa niyang kutsara ng mga tae sa kanal. Habang tahimik na nag-isip ang bida ay biglang nagsalita sa likod niya si Lynn Eberg. Nagtanong ang bida kung anong nais ng babae sa kanya. Sinabi ng babae na gusto nitong maging apprentice ni Nor para turuan ang galing nito. Pero sinabi ng bida na hindi niya kailangan ng serbisyo ng babae dahil kaya niyang gawin ang mga bagay na mag-isa. Pinilit-pilit pa ng babae tanggapin ng bida pero ayaw ni Nor dahil mas magaling ito sa kanya. Dahil persistent ay ipinakita pa ni Lynn Eberg ang mga magic skill na kaya nito. Gumawa siya ng ice magic, saka ng fire magic. Saka din inilabas ang isang blade na pinutol ang isang malaking puno na nasa likod nito. Kaya napanganga si Nor na nakakita. May isa pang spirit blade na inilabas ang babae na kanyang inactivate saka din mabilis na sinibak ang isa pang punong kahoy na nahati. Pero pinigilan na siya ni Nor na sinabing wala siyang maituturo sa babae dahil mas magaling pa ito sa bida. Para maintindihan ng babae ay ipinakita ng bida ang kakaisang alam nitong skill na small flame. Dahil sa nakita ay umuwi si Lynn Eberg na dismayado habang iniisip ang narinig niyang kwento ng isang batang gustong maging adventurer. Pero hindi nangyari dahil wala siyang na-improve na skill. Naalala niya nang ipakita ng Wizard Master ang small flame nito na mas malaki kaysa sa ordinaryong small flame, na ginagawa din ni Lynn Eberg. Pero napanganga siya sa nakitang small flame na gawa ni Nor dahil pagkalaki-laki nito kumpara sa mga nakita na niyang gawa ng iba. Sinabi ni Nor na basic lang ang alam niya. Subalit para kay Lynn Eberg ay nasa ibang level si Nor kaso nga lang ay humble ito na hindi ipinagyayabang ang lakas. Kaya mas gusto ng babae na maging master si Nor kaya sinabing alam na nito na gusto ng bida na kontrolin ng pride. At tinawag pa ang bida na instructor na nagtaka. Napaisip si Rain kung bakit ibinigay ng tatay ang nahanap nitong Black Sword sa hindi nila kakilala na Nor. Nakuha nila ang kakaibang espada sa kanilang dungeon. At napakatibay ng metal dahil hindi nila ito nakayang sirain ng kahit anong magic. Pero naisip din ni Rain na may balak ang tatay kay Nor para masiguro ang kaligtasan ng bayan nila. Nagpunta ng guild si Lynn Eberg at Nor kaya napatanong ang guildmaster. Nagtaka ang GM dahil kasama ng bida ang Royal Blood. Pero kalaunan ay sinabi nitong pwedeng magsama sa isang quest ang dalawa sa paghunting ng mga goblins dahil sa rank ni Lynn Eberg na mataas. Sinabi ng GM na magiging pabigat lang ang bida. Pero excited si Nor dahil gusto niyang maranasan ng ibang quest. Napagtanto niyang sinasamantala niya ang rangko ng babae para sa sariling interest pero gusto pa rin niyang kunin ang misyon. Kaya tinataka ng guildmaster ang kanilang quest paper. Saka din itinuro ang kinaroroonan ng goblin. Pero kailangan nilang kunin ang isang tenga ng goblin para maging ebidensya nila. Lumabas ng gate ang dalawa na parehong excited. Sa gubat ay nagtanong ang bida kung ano ang monster na goblin. Kaya sinabi ng babae na mga manyak ito na rapist ng mga mahihina at pinapatay ni Goblin Slayer. Kaya napabilib ang bida sa babae dahil ang talino nito tapos wala siyang maituturo dito. Kalaunan pa ay may naramdaman ang babae na kanilang pinuntahan sa mas madilim na bahagi ng gubat. Pero nagtaka ang babae dahil walang monster doon kung saan niya naramdaman ang monster. Pero biglang gumalaw ang ilang dahon ng puno. Saka may nakita silang katawan ng goblin na kinakain sa ere. Ginamit agad ni Lynn Eberg ang uncover spell nito at nakita nila ang isang napakalaking monster goblin na may malaking diamond sa ulo.
Bato-bato pa ang katawan nito na talo ang bilbil mo. Mas gwapo ka lang sa mukha pero tinalo ang katawan mo ng ilang beses. Unang beses na nakakita ng goblin ang bida kaya nasabi niyang ganito pala kalakas ang goblin. Nakita ni Nor na natatakot ang kasamang babae pero sinabi ng bida na goblin lang ang makakalaban nila dahil ayon sa mga kwento na narinig ay mahina ang mga goblin. Sa isip pala ng babae ay alam nitong Goblin Emperor ang kalaban nila na na-engineer ng mga nag-e-experiment ng mga monster ang genes nito. Subalit nang sinabi ng lalaki na goblin lang naman ang kalaban nila ay naiisip ng babae na kaya na-excite ang bida dahil alam na malakas na goblin ang naroon na pinuntahan nila. Kaya naging matapang ang babae. Umatake ang umatungal na Mr. Olympia at Mr. Clean na kulay green na kalbo. Pero pinagsasangga ng bida ang pag-atake nito ng armas na troso. Napaatras ang bida sa pagtulak ng goblin pero ibinalik niya ang lakas kaya nawabol ang goblin. Gumamit naman ng wind magic at ice magic ang babae pero iniwasan ng mabilis na kalbong Incredible Hulk. Saka pa nagbato ng troso na muling sinangga ng bida ng malaking espada. Patuloy ang pagtapon ng malaking kalaban kaya napahingal ang bida. Saka pa nila nakita na naghil ang kalaban nilang goblin na squeaky clean ulit ang mga muscles na walang gasgas. Nagtapon ng tingtatlo at maraming troso ang goblin kaya gumamit ng malakas na wind magic si Lin Iberg. Dahil dito ay nakaligtas sila at nasaktan pa ang kalaban na natamnan ng troso ang braso nito. Subalit parang si Wolverine na naghihilom ang sugat nito dahil sa bato sa noo. Sinabi ni Nor na itulak siya ng babae gamit ng wind magic nito. Kaya ginawa nga ito ng babae at naitulak ang lalaki paabante na nag-climax pa ang mata. Gumamit siya ng physical enhancement at inilagan ng ibinato ng goblin. Saka siya tumalon ng mataas at buong lakas na pinalo ang bato sa ulo ng goblin. Kaya nasaktan ng goblin na naging baliw. Kinuha na pala ni Lin Iberg ang diamond sa noo ng goblin. Inutusan ng lalaki si Lin Iberg na tapusin na ang goblin kaya sinunog ng babae ang kalaban na goblin na binalak pa siyang saktan. Naging parang sinunog na basura ito sa harap ng dalawa. Nakita ni Rain ang bato mula sa ulo ng goblin at sinabi ng mga kausap na dahil dito ay naging malakas ang goblin na may cloak ang magic pa ito. Kaya alam na ni Rain na kagagawa nito ng kalaban nilang kaharian. Pagbalik ng dalawa sa guild ay inakala ng GM na nanood lang si Nor habang pinapatay ni Lin Iberg ang goblin. Sinabi ni Nor ang malaking bato sa ulo ng goblin kaya nagduda tuloy ang GM kung goblin nga ang pinatay ng dalawa. Saka nagkaproblema ang dalawa nang hanapin ng guildmaster ang tenga ng kalaban, wala silang maipakita dahil sinunog nila ng buo ang goblin. Ganun pa man ay ibinigay pa rin ng GM ang reward dahil first time experience ito ng bida. May nabasang sulat si Rain mula sa kanilang nasasakupan at napagtanto niyang nasa state of emergency sila. Kaya inutusan niya agad ang mga tauhan na maghanap ng mga posibleng nagtatago na kalaban. Pinuntahan niya sina Nor at Lin Iberg na kumakain at sinabing gusto ma-hire si Nor na samahan si Lin Iberg sa pamamasyal. Kinabukasan ay magkasama sina Nor at Lin Iberg sa loob ng karwahe at excited ang lalaki dahil unang pagkakataon niyang makapamasyal. Sa isip ay gusto niyang balang araw ay maging isang normal na adventurer at makapag-adventure. Kasama rin nila si Ines na nagmamaneho ng karwahe. Pero sa isip ni Ines ay naalala ang utos ni Rain na ilayo ang prinsesa doon dahil may sasakop sa kanilang kaharian at masisira ito. Nagulat ang Shield nang marinig ito. Pero ipinaliwanag ni Rain na si Lin Iberg ang huli nilang pag-asa kapag namatay silang lahat na royal blood sa capital. Nang nag-uusap sila ni Nor ay sinabi ni Ines ang trabaho nitong shield ni Lin Iberg. Dahil hindi maintindihan ng bida ang nais niyang ipaliwanag ay ipinakita na lang niya ang kakayahan at gumawa ng mga shield mula sa magic skill. Kaya napahanga si Nor sa pagiging seryoso ni Ines sa trabaho. Ipinakita ang nakaraan ni Ines noong unang pagkakataon niyang makita ang magic. Hinawakan ito ng kasamang bata sa isang orphanage pero nasaktan ito. Pero ayos na ang lahat nang dumating ang mga heroes ng kaharian at nakita pa nila ang power ng babae. Kinuha nila ang babae at inalagaan ni Dandog na tinuruan. Dahil sa takot na makasakit ulit ay hindi naging pala kaibigan si Ines. Hanggang makilala niya si Nor na naririnig na pala niya ang pangalan noon mula kay Dandog. Nang minsan kasi na may kalaban silang mantes ay niligtas siya ni Dandog. Dahil napagod ang mga kasama nila at nawawala ng moral, ay nasabi ni Dandog na mabuti sana kung naroon si Nor. Dahil dito ay nabuo ang selos ni Ines sa tao na hindi nito kilala. At nang makita na nito ang bida ay hindi pa rin niya matanggal ang selos kay Nor. Pero bago pa siya makain ng masamang pag-iisip ay kinontra ni Ines ang emosyon at sinabing gagawin ng trabaho na bantayan si Lin Iberg. Napansin ni Nor na may kakaiba sa palayan. Nang tignan nito ni Lin Iberg ay nabahala siya na pinatigil si Ines. Gumamit siya ng uncover magic kaya nabasag ang concealment ng virus na naglalakad sa palayan. Sa oras na iyon ay busy din ang bayan na inaatake ng mga kalaban kaya may pagsabog. Ilang mga tao ang swordsman ang pinatay ng ilang Goblin Emperor. Kaya nagalit si Dandog na sinabing patayin ang lahat ng kalaban. Busy sa paglaban ng mga heroes. Pinagpapatay ng assassin ang monsters na nakita. Balik kina Nor ay ipinakita ang naglalakad na si Rolo kasama ng isang monster.
Pero nang mabasag ang concealment spell nila ay pinalo ng Black Death Dragon ang Demon Boy. Nakita ng bida ang nangyari kaya hindi siya nag-isip na agad iniligtas si Rollo gamit ng parry skill mula sa pag-atake ng Black Death Dragon. Napansin din ng dalawang babae ang bata at alam na nilang isa itong demon folk na kumontrol sa Black Death Dragon kanina. Dahil sa kakayahan ng mga demon folk na mang-control ng mga hayop at mga monsters ay hinahunting sila ng mga tao at pinapatay. Patuloy lang sa pag-parry ang bida sa pag-atake ng monster. Pero para kay Ines ay kabobohan daw ang ginagawa nito na pagligtas sa isang demon folk. Naisa nang tumulong ni Lindbergh kay Nor pero pinigilan siya ni Ines. Sa isip ni Nor habang sinasangga ang pag-atake ng kalaban ay ramdam niyang mas mahina ang kaharap kaysa sa baka na Goblin Emperor na nakalaban. Subalit nang magbuga ng likido ang Black Death Dragon ay biglang naramdaman ng bida ang lason na hatid ng monster na pinaka-power nito. Kaya natamba si Nor. Kaso ay hindi na siya matulungan ni Ines na pinipigilan si Lindbergh sa balak na paglapit kay Nor. Alam kasi nito ang susunod na mangyayari sa paligid na iyon kaya naglagay pa siya ng magic shield sa paligid nila. Saka din biglang naglabas ng itim na usok ang Black Death Dragon sa ere kaya pinalaki pa ni Ines ang shield. Tumulong din si Lindbergh sa paggamit ng magic nito at nakita pa ang mga natigok na mga ibon. Humingi ng patawad si Ines dahil wala siyang magawa para matulungan si Nor. Pero nagulat siya nang makita ang naputol na kuko ng monster. Saka papatuloy lang ang bida sa paglaban sa palaka kahit nakitang-kita na ang epekto ng lason sa katawan nito. Sa isip ni Ines ay si Nor ang halimbawa ng isang tunay na shield na kayang ibigay ang buhay para sa ibang tao at iyon ang idol niya. Muling nag-charge ang monster ng lason nito na sinangga ni Nor gamit ng parry skill. Subalit natamba si Nor na tinignan ang naisukan na dugo. Ipinakita ang buhay ni Rollo na demon folk na ikinulong ng mga tao. Nag-aagawan sila ng pagkain na bigay ng mga tao. Dahil tinignan niya ang prison guard ay binugbog siya ng tao na sinabing huwag siyang titignan. Nang magtanong siya ay mas lalo pa siyang binugbog ng lalaki. Kaya bagbog siya palagi. Pero dahil sa kakayahan ni Rollo na mabasa ang utak ng mga tao ay nalalaman niya ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. At ramdam niya palagi ang galit ng mga tao sa mga demon folk. Ganun pa man ay wala siyang interest na pumatay ng mga tao. Pero may nagutos sa kanya na kontrolin ng ilang monster na dalhin sa isang lugar para mabigyan siya ng pagkain at mas magandang buhay. Alam niyang masama ang kanyang master. Pero dahil alam niyang man of his word ito kaya ginawa niya ang utos ng boss na kontrolin ang Black Death Dragon patungo sa isang bayan. Hanggang dumating nga yung punto na nakawala ang monster sa pagkontrol niya dahil sa pag-unseal ni Lindbergh ng concealment magic nila. Handa na sanang mamatay si Rollo doon sa kamay ng monster. Pero bigla siyang nailigtas ng bida na isang tao. Muling ipinakita ang pagligtas ni Nor kay Rollo gamit ng parry skill. At ang pagkakalason nilang pareho sa parang tambutso na bunganga ng monster. Ginamit kasi ni Nor ang basic healing magic nito para kay Rollo kaya kahit paano ay natigilan pa rin ang pagkamatay sana ni Rollo. Kaso ay si Nor ang bumagsak sa lupa at nakita ang paglabas ng dugo sa bunganga. Pero alam niyang makakaligtas siya doon. Noong nasa bundok pala siya ay mayroon siyang kinain na isang uri ng halaman. Iniluto niya ito at masarap daw. Pero nalason ng bida na natamba sa sahig. Nag-heal siya ng sarili gamit ng mahinang healing magic. Saka uminom ng maraming tubig. Saka din nakita ang lason na halaman sa isang libro. Ganun pa man kahit masama ang pakiramdam ay patuloy pa rin sa pag-training si Nor. Hanggang makarecover ulit siya. Minsan ay nakagat naman ang puwet ni Nor ng isang ahas na puno ng lason. Kaya nahilo din siya. Pero muling nakarecover agad at ginawa pang lechon ng ahas na kinain. Muli siyang nagpakagat ng ahas at nalaman niyang na-immune na siya sa lason nito. At mula noon ay naghanap na ng mga lason na pwedeng makain si Nor na kanyang kinain. Nalalason siya sa una pero nakaka-adapt din agad ang kanyang katawan sa mga lason. Kaya muling bumangon si Nor dahil naka-adapt na siya sa lason ng Black Death Dragon. Sinubukan ulit siyang mapalo ng malaking butiki pero agad siyang umilag at nagpatuloy siya sa pag-parry ng pag-atake ng kalaban. Kaya na-amaze naman si Rollo sa kakayahan ng bida. Tinusok pa ng bida ang baba ng dragon na nasaktan. Kaya huminga ng malalim ang dragon para sana magbuga ulit ng lason. Ngunit bago pa nito mailabas ang lason ay tinusok ng bida ang leeg nito kaya sa loob ng katawan ng dragon sumabog ang kanyang poison gas. At siya ang nalason ng sariling lason na pinasabog ang katawan. Kaya tigok ang malaking poisonous na dragon. Kaya nagulat sina Ines at Lindbergh dahil sa hindi namamatay na Nor. Nilapitan ni Nor si Rollo na nag-alala dahil mukhang nasaktan. Nagtanong siya kung anong ginagawa ng bata doon. Sumagot si Rollo na siya ang kumokontrol sa dragon para dalhin ito sa bayan. Na-misinterpret ng bida ang sinabi ni Rollo at inakala niyang dadalhin sana ni Rollo ang dragon sa bayan para sa isang salo-salo. At dadalhin itong buhay para fresh. Na-imagine pa niyang easy lang kay Rollo ang pag-aalaga ng mga dragon na iyon na ipinapakagat ang sariling ulo. Inakala tuloy niyang nagkasala siya sa pagpatay sa Black Death Dragon. Kaya humingi pa siya ng patawad sa bata at sinabing babayaran na lang ito.
Subalit sinabi ng bata na hindi kailangan. Nagtaka ang bida kung paano dinala ni Rolo ang Black Death Dragon. Kaya sinabi ng demon folk na ganun silang mga demon folk na ipinanganak na kayang kontrolin ng ilang hayop at mga monsters. Nasabi ni Nor na kung siya ang may kakayahan noon ay pagsasakahin niya ang mga hayop at gagawing mailman ang mga ibon. Sinabi ni Nor na hindi siya galit sa mga demon folk at sinabing makakatulong ang skill ni Rolo. Kaya naging masaya si Rolo na napaiyak pa ng tears of chicken joy dahil sa pagpuri ni Nor sa kanya. Hinawakan ni Nor ang ulo ng bata at sinabing kailangan ng tao ang talent niya. Dumating ang nagmamadaling sina Ines at Lynn Eberg na gusto sanang lunasan si Nor. Pero sinabi ng bida na hindi na kailangan dahil immune na siya dito. Naisip ni Lynn Eberg na mas matindi pa sa lason ang nalanghap ni Nor pero bakit hindi siya namatay. Naalala niya ang teknik ng healer na Master Cleric at napagtantong nakamit ito ni Nor sa mas batang edad. Nakita ng dalawang babae si Rolo na sinabi ng bida na isama nila sa karwahe. Pero sinabi ng dalawang babae na delikado dahil isa itong demon folk. Mas nabahala pa sila nang sabihin ng bida na dadalhin sana ni Rolo ang Black Death Dragon sa bayan. Nagtanong ang mga bida kung sino ang nagutos kay Rolo. Pero hindi daw talaga kilala ni Rolo ang mga nagutos sa kanya. Dahil mukhang takot ay napagtanto ni Ines na slave ang demon na iyon. Naalala ni Lynn Eberg ang utos ng ama na mag-isip palagi. Pero nakikita nitong natatakot na bata si Rolo. Kaya sinabi din niya kay Ines na dalhin nila si Rolo. Subalit sinabi ni Ines na estrikto ang mga guard patungkol sa pagdadala ng mga demon folks sa bayan. Nag-uusap pa lang sila nang biglang magsalita ang isang misteryosong lalaki na inasahan daw na patay na sana si Rolo. Sinabi nang dumating na hindi daw yung palaka ang gusto niya kundi ay yung bata dahil dadalhin niya ito pauwi. Pero agad umatake ng armas si Zodo na sinangga ng nagulat na bida. Kaya agad ding tumabi ang mga babae. Nagpatuloy sa pag-atake si Zodo na tumataga-taga pero hindi makatama. Linakasan ni Zodo ang pag-atake kaya nabasag ang kanyang armas dahil sa tibay ng espada ng bida. Dahil sa bilis ay hindi sila nakikita ni Lynn Eberg. Umatake ulit si Zodo mula sa itaas na pinagsasaksak si Nor pero nakasangga-sangga pa rin ang bida gamit ng malapad na espada. Sinabi ng nagseseryoso ng Zodo na tatanggalin na ang ulo ni Nor. Saka din mabilis sinaksak ang bida na nagperi pa rin at naitulak patalikod. Napahanga siya sa lakas ng pag-atake ni Zodo dahil sa layo ng kinaatrasan niya. Pero nakita ni Zodo na nasira ulit ang punyal nitong gawa sa matitigas na mineral. Kaya sinabing weird ang bida. Muli siyang kumuha ng iba pang armas at walang tigil na umatake kay Nor na walang magawa kundi ang sumangga-sangga pa rin gamit ng malapad na armas. Mabilis namang gumawa ng shield si Ines na sinabing kilala ang kalaban nilang si Zodo ngayon bilang pinaka-killer sa mundong iyon. Isa daw itong dati na classes adventurer. Sa edad na 13 ay naging Dragon Slayer daw siya at hindi ML addict tulad mo hihihi. Pero ang problema ay naging psycho ito at pumatay siya ng isang army ng mga sundalo. Pinatay din niya ang isang royal family na kanyang ginawang display palamuti sa bakod. At nag-killing spree na ang loko kaya siya naging wanted. Dahil lahat ng sumusubok na mahuli siya ay natitigok, ay sinabi ng guild na patay na siya at itinigil ang quest ng paghahanap sa kanya. Walang tigil ang pag-atake ng hitman kay Nor pero nasira ulit ang mga kutsilyo nito. Nagpasensya ang bida kung paano nasira ni Nor ang armas niya pero hindi daw ito mahalaga kay Zodo. Kinuha ni Zodo ang naputol na armas at itinapon sa ere. Sa kagamit ang magic skill ay naging napakaraming espada ito sa ere. Ito pala ang skill ni Zodo kaya nakakapatay siya ng isang army. Pinalipad nito ang mga espada kay Nor na sinalag ang ilan at isinangga ang sarili para kay Rolo. Kaya siya ang nasusugatan ng mga maliliit na armas ni Zodo. Nakita ni Ines na dehado ang sitwasyon ni Nor. Kaya nagpaalam siya kay Lynn Eberg na iwan muna ito para tulungan si Nor. Habang patuloy ang pagpapalipad ni Zodo ng mga armas nito at sinasangga ni Nor, ay biglang lumabas ang mga shield ni Ines sa ere kaya napa-atras si Zodo at ligtas sina Nor at Rolo. Gumawa ng mas maraming shield si Ines na itinapon naman kay Zodo kaya nagkausok-usok ang palayan. Nagpalipad-lipad pa ng mga shield si Ines pero iniiwasan lang ito ni Zodo na parang maliksing pusa. Kaya sinabi ni Ines na siya ang magiging shield samantalang si Nor ang umatake. Habang patuloy ang pag-ulan ng blade na pinapayungan ni Ines, naalala ni Nor na magaling din siyang bumato. Kaya pumulot siya ng mga putol na kuko ng Black Death Dragon, gumamit siya ng physical enhancement at binato ang mga kutsilyo ni Zodo na nasa ere at nagsisabog ang mga ito. Inulit nila ito ng isa pang beses at chill lang sila, nang biglang lumabas sa likod ang assassin at binalak saksakin ang mata ni Ines. Pero niligtas siya ni Nor at putol ulit ang armas ni Zodo na gawa sa Adam Anthem. Nag-surprise attack ulit si Zodo pero sinanggalang ng bida dahil nakikita nito ang pag-atake ni Zodo. Sinabi ni Zodo na napagod na daw siya kaya aalis na lang. Sinabi pa nitong may pag-atake sa capital at kunwari nagpaalam para umalis. Pero pinulot ng paa nito ang naputol na kutsilyo at sinubukang tusukin si Rolo na niligtas pa rin ni Nor. Sa kapatawa-tawa si Zodo na nagmagic ng smoke screen saka umalis.
Nang marinig ni Rollo na babalik sa Royal Capital ang mga bida ay natakot ang Demon Folk. Sinabi nitong narinig na aatake ang Black Dragon sa capital at papatayin ang lahat ng tao doon. Inutusan ni Lindbergh na bumalik sila sa capital. At kahit ayaw ni Ines ay wala siyang nagawa ng ipilit ng prinsesa ang nais. Dahil walang mapuntahan si Rollo ay sinabi nito kay Nor na sasama din siya sa capital. Saka din sila sumakay ng karwahe at sinabi ni Lindbergh na bilisan nila ang pag-uwi. Sa capital ay nag-report si Darken kay Rain na ayos na ang mga inatake ng kalaban pero sinabi ni Rain na alam niyang may second wave na darating. Napatingin si Rain sa itaas at may nakita siyang gumagalaw kaya ginamitan niya ito ng uncover technique. At nakita nila ang isang napakalaking black dragon sa ere na tinawag din nilang Dragon of Calamity. Ipinakita noong bata pa si Nor na kinukwentuhan ng tatay tungkol sa mga dragon. At mayroon ding heroes na Dragon Slayer. At gusto din daw ng batang Nor na maging Dragon Slayer balang araw. Sa karwahe ay naramdaman agad ni Nor ang Dragon of Calamity na kinagulat naman ni Lindbergh. Nakita ng mga tao sa capital ang malaking black dragon kaya nanlaki ang mga mata ng mga ito na puno ng takot. Sinabi naman ni Rain at Darken na dapat ang mga halimaw na iyon ay natutulog pa lang sa panahon na iyon. Agad na pinapasok ng mga knights ang mga sibilyan sa kanilang keep para hindi matigok agad kapag umatake ang dragon. Hindi lang yung dragon ang problema dahil mayroon pang umaatake ng mga Skull Knights. Mayroon ding mga wild beasts na kaharap ng mga knights. Sinabi ni Gilbert kay King Clays na umalis na ito. Pero sinabi ng King na may responsibilidad siya para sa mga tao. Habang nagpuproblema sina Ines at Lindbergh para sa pamilya ay napapahanga naman si Nor sa pagkakakita sa Black Dragon. Sinabi ni Nor kay Ines na pwede siyang makarating sa capital kapag tumakbo siya. Hindi siya maintindihan ni Lindbergh pero sinabi ng bida na gawin ulit nila na mabuga ng hangin na power ng prinsesa ang bida. Nagdadalawang isip si Lindbergh pero kinontra din niya ang isip at binuo ang tiwala sa master nito. Samantala ay lumapag na ang malaking Black Dragon sa bayan kaya para itong Godzilla character sa isang syudad. Dahil matapang na King ay inilabas naman ni King Clays ang magic sword nito at handa daw magpakamatay kasama ng dragon. Balik kina Nor ay gumawa ng barrel si Ines gamit ng shield at pinatayo si Nor sa bakana nito. Nagusal ng mga magic spell booster si Lindbergh para mapalakas ang kanyang wind blast. Kaya nagnervyos si Nor, pero huli na ang lahat dahil ibinala na siya sa kanya ng prinsesa gamit ng wind blast. Sa capital ay nilapitan ng mukha ng dragon si King Clays na nakatayo sa taas ng dragon. Naghanda na ng malakas na enerhiya ang dragon sa bunganga nito samantalang pinapanood siya ng mga natatakot na tao na nag-evacuate na. Nakatayo naman ang matapang na King Clays na inilabas naman ang blasting sword nito na may kakayahang umatake ng pang-final strike. Sinabayan nito ang pag-activate ng malaking energy beam ng Black Dragon. Subalit natigil sila nang mula sa kung saan ay lumabas si Nor na sinampal ang dragon at sa ere tumama ang malakas nitong laser beam. Knockdown ng dragon sa lupa pero muling bumangon. Saka pa daw nagtaka ang Black Dragon kung paano siya nasaktan ng maliit na tao. Umatungal ito ng malakas at hinampas ang castle wall. Balak niyang hampasin si Nor ngunit gamit ang espada ay naparry ito ni Nor at natamba ulit ang dragon sa harapan ni Nor. Akala daw ng bida kung mamamatay na siya kanina. Saka ipinakitang noong ibinalo siya sa kanya na itumirik ang mata niya na parang nilabasan ng tae, pero agad din siyang nakabawi na tumakbo gamit ng physical enhancement. Saka tumalon sa bakod at nakita ang nakahandang dragon na kanyang sinampal sa mukha. Knockout ang dragon sa harap niya na muling tumayo. Pero sa isip ng bida ay hindi na siya natatakot sa dragon na feeling niya ay kayang-kaya na niya. Sumunod sina Ines at Lindbergh kasama si Rollo nang matamaan sila ng malaking mga bato kaya sila natamba sa lupa. Agad nag-shield si Ines dahil may mga dumating na kamukha mo kapag bagong gising mula sa hangover. Mga Goblin Emperors ang mga ito kaya naalala niya ang sinabi ni Nor na mga Goblin lang ang mga ito. Kaya sinabi niya ito sa mga kasama at lumakas ang loob ni Ines. Umatake ang mga Goblin na sinalubong ng Ice Magic ni Lindbergh pero nakaya ng mga pangit. Paglapit ng mga Mr. Olympians ay kinontrol sila ni Rollo at pinatigil. Kaya nagkaroon ng chance si Lindbergh na mapatigas ang mga ito gamit ng Ice Frost. Saka din gumawa ng Divine Sword si Ines at inislice ang mga ito ng minsanen. Kaya napahanga si Lindbergh dahil malalakas naman pala ang mga kasama nito. Parehong si Ines at si Rollo. Samantala ay hindi makapaniwala ang Black Dragon na hindi nito nasasaktan si Nor kahit na napakatigas naman ng balat at kuko nito. Maging si Nor ay nagtaka dahil ang tibay ng espada nito na hindi nagasgasan. Dahil walang maisip ay nais gamitin ng Black Dragon ang pinakamalakas nitong pag-atake. Lumipad ito sa ere at muling nag-charge ng energy at pinatamaan si Nor na gumamit naman ng parry technique. Kaya sinampal niya ang energy beam ng dragon na lumipad sa ere at doon sumabog. Kaya napahanga ang mga nakakita. Umatungal ang dragon na naiyak. Sinabi ni Rollo na frustrated daw ito dahil hindi nasaktan si Nor. At naisip ng dragon na siya ang natalo sa laban na iyon. Umatake pa rin siya na kakagatin sana ang bida.
Kaya sinampal ito ni Nor gamit ng espada at nabungal ang isang ngipin ng dragon na bumagsak. Nawala ang galit ng dragon dahil nag-submit na ito kay Nor na parang asong naghihintay ng utos ng bago nitong master. Nakita ni Nor ang ngipin ng dragon at naalala ang kwento ng tatay tungkol sa Dragon Slayer. Nakita niya ang mukha ng dragon pero ayaw daw niyang maging Dragon Slayer kaya naupo na lang siya. Lumapit si Lynn Eberg at ng iba pang tinawag siya kaya kumaway ang panalo na bida. Nagpasalamat si Nor kay Rollo dahil inakalang siya ang nakiusap sa dragon. Pero sinabi ni Rollo na hindi siya. Pero inisip pa rin ng bida na si Rollo ang kinatakutan ng dragon na biglang kumalma. Nais ng bida na pauwiin ang dragon. Ayaw sana ng mga kasama dahil delikado ito pero sinabi ni Nor na ayaw itong patayin. Napinayagan naman ni Lynn Eberg. Nakiusap siyang kausapin ni Rollo ang dragon na pauwiin. Natatakot si Rollo pero sinabi ni Nor na naroon siya at ligtas ito. Kaya nilapitan ni Rollo ang dragon at sinabi ang gusto ni Nor na naintindihan ng dragon. Sinabi ni Nor na sabihin sa dragon na umuwi na at huwag nang manakit ng tao mula ngayon. Kaya gumalaw ang dragon na pumayag. Saka itong umatungal at agad na lumipad palayo na iniwan ng bayan. Subalit habang pinagmamasdan nila ito ay biglang nataman ng malakas na laser beam ang Black Dragon at bumagsak. Kagagawan pala ito ng kalaban na hari na patawa-tawa pa. Nag-scope ito at nakita ang dragon na bagsak. Naglabasan ang mga kawal nilang naka full body armor at advanced tech ang armas. At nakahanda na ang mga ito para sa gagawin na full-scale invasion. At ang ipinagmamalaki nilang armas ay malaking kanyan. Ipinakita na bago ng pag-atake ay patawa-tawa ang hari sa trono. Sinabi ng isang general nitong si Randeus na huwag silang maging marahas. Pero nagalit ang masamang hari at sinipa si Randeus. Saka sila agad naghanda at naroon na nga para manakop. Pinuntahan ng mga bida ang kinabagsakan ng dragon at agad itong nakita sa malayo. Pero nakita din nila ang hukbo ng mga sundalo sa isa pang banda na handa sa laban. Sinisilap din pala sila ng hari at ng mga tauhan nito at napansin nila agad ang prinsesa at si Ines na isang malakas na shield. Pero sinabi ng hari na hindi sila natatakot dahil hawak nila ang malakas na kanyan kaya hindi sila matatalo. Saka din nagutos ang hari na patayin ng prinsesa at si Ines. Nag-charge ng power ng kanyan at pag-utos ng hari ay pinatamaan nila sina Ines na nagulat. Bago nito ay nakita ng mga bida ang nangyayari kaya tumakbo na sina Lynn Eberg at Rollo. Pag-atake ng laser beam ay sinampal ito ni Nor gamit ng espada kaya naitapon sa ere ang malakas na laser beam at ligtas sila. Nakita ito ng hari na nagtaka kung anong nangyari, pero muling nag-utos na umatake ng pangalawang beses. Dahil sa dami ng mga kalaban ay sinabi ni Lynn Eberg at Ines na wala silang ganun kadami na sundalo para lumaban. Muling umatake ang mga kalaban kaya gumawa ng malaking payong nagawa sa shield si Ines. Naisip ni Nor na hindi sila makakatakas kapag nagpatuloy lang sa ganun. Kaya sinabi sa mga kasama na magiging distraksyon para sa mga kalaban. Naalala niya noong bata pa siya na marunong sa pagtakbo sa mga danger. Sinabi ni Lynn Eberg na tutulungan si Nor. Saka nagpunta sa likod ni Nor para magamitan ulit ng wind blast. Kaya naitulak ulit si Nor na gumamit ng physical enhancement habang nasa ere. At naperi nito ang maraming mga missile attacks ng mga kalaban tulad noong nagsasanay pa lang siya. Tumakbo siya ng mabilis at dahil hindi na makaiwas ay pinagsasampal na lang niya ang mga sundalo na sinusubukan siyang pigilan at nastampid ang mga ito na parang dinaanan ng nag-aalborotong kalabaw. Saka nagliparan ng maraming mga espada ng mga sundalo sa ere. Sa isip ng bida ay babanggahin na lang niya lahat ng makita. Kaya nagtaka ang hari kung anong nangyayari. Tapos lumabas pa si Nor sa likod niya. Nagtaka ang mga knights kung nasaan yung mga espada at shield nila. Saka din nagtakbuhan ng umulan pabalik ang mga gamit at marami sa kanila ang nasaktan. Maging yung mga malalaking sasakyan nila ay nagliparan na rin sa ere na kinagulat ng hari. At hindi rin exempted yung mga kawawang knights. Saka panabugan ng hangin ang masamang hari na natamba. Nagpatuloy lang sa pagtakbo-takbo si Nor gamit ng momentum at pinagpa-parry ang mga espada at kagamitan ng mga kalaban na nangagsitolo. Muli siyang nakarating sa likod ni Haring Deridas na namukan siyang yung nakita niya sa scope na kasama ng prinsesa kanina. Kaya nagtaka ang hari kung paano nakarating agad doon si Nor. Natakot ang hari na inakalang siya ang nais mapatay ng dumating. At na-imagine pa ito. Pero naalala niyang matibay ang armor at espada niya kaya kinuha niya ang espada kahit nanginginig. Subalit iniwan siya ni Nor na muling pinalipad ang mga kanya nilang malalaki na nahulog pabalik kaya naitapon ang natamba na hari. Habang hindi pa rin maisip ng hari kung anong nangyayari ay patuloy lang ang bida na pabalik-balik na tumayo sa harap niya. Nakita ni Deridas ang espada ng bida at naalala nito ang Black Blade ni King Clays. Alam niyang mabigat ang espadang iyon dahil 2 kamay itong ginamit ni King Clays. Pero 1 hand lang na hawak ni Nor. At natatakot ang hari sa ngiti ng bida na malademonyo daw. Nakita ng hari na bagsak ang mga tauhan nito at mga armas nila kaya inisip niyang hindi pa siya pinapatay ng misteryosong mandirigma dahil gusto muna siyang paglaruan. Saka siya naihinang makita ang ngiti ni Nor.
Mabilis siyang sumakay ng kabayo para umuwi at na-imagine na demon ang iniwan na bida. Sa kabilang banda ay ipinakita naman ang point of view ni Nor na inatake ang mga sundalo at mga armas ng kalaban. Saka nagpapahinga sa kinaroroonan ng matanda na nakadamit ng gold armor. Hindi niya alam na ito pala ang emperor na kalaban nila. Tinawag niya itong sparkly old man at nasabing baliw ito nang ilabas ang espada. Kaya iniwan niya ang hari at nagpatuloy lang sa pag-atake sa mga sundalo at mga armas na malalaki na kanyang sinisira. Sa isip ay nag-aalala pa si Nor para sa matandang golden armored. Muli niya itong nilapitan at nagtanong ang matanda kung sino siya. Nang makita ni Nor na natakot ang matanda sa malaki niyang espada, ay itinaas niya ito at sinubukang ngitian ng hari para masabing hindi siya dangerous. Pero iba yung inisip ng hari na natakot kaya ito tumakbo palayo. Biglang nanghina si Nor dahil napagod na siya. Kaya lumapit ang mga sundalo na nakapalibot sa kanya. Akala niya kung tigok na siya. Nang biglang may magpalipad ng maraming magic arrows sa ere na kabisado niyang teknik. Ito pala ang dumating na archer instructor niya dati. Dumating din si Gilbert na hinawi ang iba pang kalaban. Kaya nagpasalamat si Nor sa spearman. Kasunod na dumating si Sig na sinabing hindi man daw kilala ang bida pero nagpasalamat ito. Tinawag niya si Gilbert at sinimulan nila ang clean up para sa natitira pang mga kalaban. At naalala ni Nor na iyon ang teknik na gusto niyang malaman. Nanunood din sa malayo ang cleric at wizard. Saka nag-conjure ng magic si Oaken kasama ng mga wizard nito at tinali ang ilang knights. Saka nag-cast ng dagdag magic spell na pinag-crack ang lupa at kinulong ang mga knights sa loob. Inutusan naman ni Zane na gamitin naman nila ang power para sa role. Nakita silang lahat ni Nor na masaya dahil sila yung mga instructor niya dati. Kalaunan ay nag-cast ng healing magic si Lin Eberg at naging ayos ulit ang katawan ni Nor. Sinabi ng mga malalakas na guro na nakatakas ang emperor na matanda. Nang marinig ito ng bida ay sinabi ang description ng matandang naka-armor ng gold, na kinumpirma ni Oaken na ito ang boss ng mga umatake. Sinabi pa ni Oaken na kung mahahabol lang sana nila ang kalaban ay ayos, kaya naalala ng bida ang Black Dragon na kaagad nilang pinuntahan. Saka ito nilunasan ni Cain gamit ng magic. Pero sa sandaling iyon palang namukan ni Zane na si Nor pala na former student nila ang malakas na lalaki. Kaya nasiyahan naman ang wizard na makita ang bida na sinabing ang tanda na niya. Kaya sumimangot si Oaken. Paggising ng dragon ay napaatungal ito dahil naiinis sa pagtira sa kanya ng mga kalaban. Agad naghanda ang mga gustong sumama sa biyahe. Wala sa isip ni Nor na sumama sa pagsakay sa dragon pero sinabi ni Lin Eberg na sasama siya. Kaya kahit may fear of heights ang bida ay pumayag na lang ito. Sasama din parehong sina Kero at Zane dahil kailangan sila sa misyon. Dumating sina King Clays at Rain. Sinabi ni King Clays kay Nor na bantayan nito ang mga anak niya. Saka din lumipad ang malaking Black Dragon paalis. Sinabi ni Dandel kay Sig na dapat binati nito si Nor. Pero sinabi ng Swordmaster na hindi pala sila kailangan ni Nor noong umpisa pa lang dahil natural na itong malakas. Nang papunta na si Sig sa kinaroroonan ng mga kalaban kanina ay nakita nito ang mga pinalipad ni Nor na armas ng kalaban. Kaya naisip niyang muli siyang mag-training para lumakas. Samantala ay nakita ng grupo ni Rain ang mabilisang pagtakas na Deridas na nasa pintuan na ng kaharian nito. Sinabi ni Rain na nasa gyera na sila kaya kung kinakailangan na sirain ang gate ay gagawin nila. At naintindihan din ito ni Lin Eberg. Hiniling ni Ines na siya ang sisira sa mga defense system ng kalaban na pinayagan ni Rain. Kaya ginamit ni Ines ang magic sword nito at sinira ang castle wall at ilang pillbox na naroon. Kaya ligtas sila sa air defense system ng kalaban. Dahil nakitang malalakas ang mga kasama ay naging confident si Lin Eberg na mayroon silang magagawa doon. Lalo na at kasama nila ang malakas niyang instructor na si Nor na inaakala niyang nagme-meditate. Pero ang totoo ay nawawalan na ito ng malay dahil sa pagkatakot sa mataas na bahagi. Pagbalik ni Derrida sa kanyang malawak na kaharian ay inakala niyang ligtas na siya. Pero nang makita nila ang malaking Black Dragon of Calamity na lumilipad sa ere ay nabahala ang hari. Naalala nitong kalaban pala nila ang isang malakas na healer na si Zane na na-imagine pa niyang evil healer. Hinanap ni Deridas ang monster tamer na kasama pero umalis na daw ito kaya nagalit ang hari na pinagbalingan ng isang tauhan. Saka inutusan si Randius na gumawa ng paraan para maayos ang kanilang sitwasyon. Kaya umalis ang naiinis na Knight General. Nagutos ang hari na gamitin nila ang Cronus weapon na pinakamalakas nilang armas. Sinabi ng mga tauhan na hindi pa ito handa. Ngunit ipinilit ng hari na gamitin nila ito sabay sipa sa isang tauhan na naitapon. Kaya agad namang sumunod ang natakot na iba at inactivate nila ang advanced weapon na giant cannon. Sinabi ni Deridas na programan ito ng mana tracing. Pinag-charge nila ito at pinasabog pero biglang bumalandra pa itaas sa ere. Kaya pabalik na ang mga nahuhulog na energy blast at siguradong sisirain nito ang kanilang mga mana towers. Kaya na-stress ang kanyang mga tauhan na nagsipag-resign at nagtakbuhan palabas ng pinto.
At naiwan ang naiinis na hari saka din napapaiyak nang makita ang mga nasisira nitong mga mana power plants. Sa kinaroroonan ng mga bida bago ng pagblast ng Cronus weapon ay ginising ng prinsesa si Noor kaya saktong nakita ng bida ang laser beam na kaagad niyang sinalubong ng parry technique at naligtas sila. Pero nahulog siya sa mga gusaling naroon. Samantala sa loob ng King's Hall ay bumalik si Randeus kasama ng iba pang mga naiinis sa pamamahala ng hari at nais na itong patayin. Kaya nagpapatulong ang hari pero walang dumarating. Tigok na sana siya nang mahulog ang bida doon. Inakala ni Randeus na prinoprotektahan ng bida ang hari kaya binaril si Noor na sumangga. Saka din sinubsob si Deridas sa sahig pero nasobrahan ng lakas. Umatake ng sabay ang mga knights na sinanggalang ng bida. Nagtapon ng isang knight ng granada kaya sinipa ni Noor si Deridas para iligtas pero naitanim sa pader ang hari. Nagtapon ulit si Randeus ng mas madaming granada para kay Deridas kaya hinila siya ng concern na bida pero naitapon ulit ang hari na nasaktan at nahati ang korona. Sinabi ni Randeus na kailangan na nilang mapugutan ng ulo si Deridas dahil parating na ang mga kalaban nila at ang ulo lang ng hari ang pwedeng makakapagligtas sa kanila. Biglang pumasok ang hukbo ni Rain at sinabing hindi na kailangan dahil sila na ang bahala kay Deridas. Saka inutusan sina Lin-Iberg at Noor na sa labas na ang mga ito. Sinabi ni Rain kay Deridas ang bilang ng mga namatay at nasugatan at kung paano sila namatay. Tulad ng mga nasunog at pinagkakatay ng mga halimaw na ginamit ni Deridas sa pag-atake. Saka sinabi ni Rain na patatawarin lang si Deridas kapag natapos na niyang maramdaman ang lahat ng naramdaman ng mga namatay na tao dahil sa kanya. At hindi rin tumutol ang grupo ni Randeus sa gusto ni Rain. Sinabi ni Zane na kahit ilang beses masira ang lamang loob ni Deridas at magkalasog-lasog ang katawan niya ay naroon siya para mahil ito kaagad. At malaya din siyang sumigaw-sigaw kung nais sabi naman ni Kero. Kaya natakot si Deridas na napaatras at nahihi sa suot na armor. Gagawin daw ito ni Rain para magtanda si Deridas sa mga pinaggagawa nito. Pinaghilom ni Lin-Iberg ang mga sugat ni Noor. Saka din nila nakita ang mga nasira na gusali. Nag-alala si Noor para sa mga nasaktan na tao. Pero ipinaliwanag ni Lin-Iberg na walang nasaktan dahil mga mana towers lang ang nasira. Paglabas ni Rain ay sinabi nilang tapos na ang gyera. Kaya napatanong si Noor na dapat ay nag-usap na lang sila kaagad kanina bago sila nagsiraan ng gamit. Sinabi ni Rain na mapapalitan na ang hari ng bayan na iyon. Lumabas naman si Randeus na humingi ng patawad sa pag-atake kanina kay Noor. At walang anuman daw sa bida. Kaya napatawa si Randeus dahil kakaibang mag-isip daw si Noor. Sinabi pa nilang mula ngayon ay welcome si Noor sa bayan na iyon at tutulungan siya kung anong kailangan sa hinaharap. Natigil sila sa usapan nang umatungal ang dragon. Sinabi ni Rollo na naboboryong daw ito at gusto nang umalis. Kaya sumakay ang mga bida sa dragon saka din nagpaalam kina Randeus at lumipad paalis. Sa daan ay hiniling ni Noor kay Rollo na sabihin sa dragon na lumipad ng mababa. Pero nahihilo pa rin siya. Pagbalik nila ay gusto ulit ng royal family na bigyan ng reward si Noor. Dahil walang maisip si Noor para sa sarili ay hiniling na lang niyang tulungan ni King Clays si Rollo na makatira sa capital at mabuhay ng normal. Hindi makapaniwala si Rollo. Pero sinabi ng bida na kung may ibibigay din lang sa kanya na bahay ay ibigay na lang kay Rollo. Pumayag naman si King Clays pero kailangan daw muna ni Rollo na patunayan na mabait siyang demon. Sinabi pa ng bida na kung may reward ay ibibigay na lang ito sa mga tao dahil maraming nasiraan sa katatapos lang na gyera. Kaya napatigil ang mga nakikinig. Saka din napatawa ng malakas si King Clays. Kalaunan ay sa bahay ni Ines tumira si Rollo at nakita ang mga masarap na pagkain sa mesa. Sa wakas ay natupad din ang kahilingan niya na magkaroon lang naman ng masarap na pagkain at maayos na tirahan. Nang malasahan niya ang masarap na pagkain ay napaiyak ang bata dahil sa unang pagkakataon ay nakakain siya ng masarap na pagkain. Habang naglalakad ang bida ay nakita ang maraming sira sa bayan. Nakita din niyang nahulog ang bandera ng guild kaya pinulot niya ito. Naalala niya ang nakalipas noong unang beses niyang mag-apply na adventurer pero hindi siya pinalad. Nauna siyang nagpunta sa sword class at naging master ang estrikto na Sig. Nakita ni Sig na kahit kulelat si Noor ay consistent ito. Nang magsanay sila ng malaking wrecking ball ni Miley Cyrus ay hindi tumakbo ang bida na sinangga ito. Pero nasaktan ang braso niya. Akala ni Sig kung susuko na ito pero kinuha ulit ni Noor ang espada para ituloy ang pag-training. Nagtanong ng kung anong skill ang pwedeng matutunan ng bata. Kaya ipinakita ni Sig ang sword skill nito sa labas na pinaghahati ang mga dahon. Kaya napahanga ang bida. Akala ni Sig kung hindi ito nakita ng bata pero kitang-kita pala ni Noor ang steps na ginawa niya. Pero paglipas ng maraming araw ay ang parry skill lang ang na-master ni Noor. Kaya siya pinaalis ni Sig para maghanap ng ibang magic skill na mapag-aaralan. Kaya nagpunta siya sa training camp ni Dandolph na hindi kumbinsido dahil sa maliit na katawan ni Noor. Grabe naman ang training nila dahil tinatapunan sila ng bato na kanilang sinasangga at kasali si Noor kaya napapahanga si Dandolph. Aksidenteng malaking tipak ng bato ang nahulog at muntik mapitpit si Noor pero iniligtas ng teacher.
Pero walang takot sa mata ng bida na kinabahala ni Dandolph, kaso dahil walang skill si Nor ay pinaalis din siya ni Dandolph para maghanap ng ibang magic skill. Next na pinuntahan ni Nor ang Archer Master na si Mian na ayaw sa kanya. Nagbigay ito ng bato para tamaan ng bida ang isang stick at paalisin ito kaagad kapag nagkamali. Pero nataman ng bida ang stick kaya pinaulit ni Mian. Subalit nataman ulit na ayaw paniwalaan ni Mian. Sa pagsasanay ay pinapabato lang ng Master si Nor at sharpshooter ito. Humiling ng paggamit ng pana si Nor na pinagbigyan naman ni Mian. Pero ang problema ay nasisira ang mga hunting bow dahil sa lakas ni Nor. Ipinahawak ni Mian ang pinakamatibay nitong hunting bow pero nasira pa rin sa kamay ng bida. At marami na siyang nasira na gamit. Nagtanong si Mian kung paano naging magaling si Nor sa pagbato. At nakwento niya ang ibon na binabato sa gubat. Ito pala ang isang klase ng ibon na dahil sa bilis ay iilan lang ang nakakatama. Dahil hindi makahawak ng pana si Nor ay pinaalis na siya ni Mian dahil magaling naman na ito sa pagbato. Pinuntahan naman ni Nor ang assassin teacher na tinanggap siya. Ayos din yung basic catwalk na ginagawa ng bida. Pero binatukan ng bata dahil maingay ang bunganga. May hinandang pagsusulit si Kero at kailangan nilang ma-detect ang mga trap. Nagtatrabaho ang mga kasama ni Nor nang tumakbo naman ng bata na walang paki sa mga trap. Nasalo naman niya ang isang palaso at na-parry ang malaking bato. Saka pinagbabato ang mga nahulog na mga cobra at tinakbuhan ang mga patibong. Kaso ay hindi daw siya pwede para maging spy kaya pinaalis din siya ni Kero. Nagpunta naman siya sa wizard na Oaken. Tinuruan naman siya ni Oaken ng basic magic pero wala daw mana flow sa katawan ng bida kaya hindi siya makapaglabas ng magic. Kaya pinapasok ni Oaken sa mana ball pero sinabing lumabas ito kapag nakaramdam ng kakaiba. Pagkatapos ng ilang araw ay nagulat si Oaken dahil hindi pa pala nakalabas si Nor doon. Kaya nag-aalala siyang agad pumasok sa mana ball, pero nakitang ayos lang si Nor na nag-enjoy sa paglutang-lutang sa loob. Saka pa pinalabas ng bata si Oaken para magsanay pa. Pagkatapos ng maraming araw ay small flame lang ang nagawa ni Nor pero sinabi ni Oaken na expected na daw ito sa tulad niyang walang kamana-mana. Pero nagulat ang wizard ng dalawang small flame ang ginawa ng bida na hindi normal. Subalit nalungkot si Nor na alam na hindi mana magic ang skill na para sa kanya. Kasunod siyang nagpunta kay Zane na sinabing hindi siya tinatanggap doon dahil wala siyang kakayahan magpalabas ng mana gaya ng nangyari kay Oaken. Naghintay ang bida sa labas ng magdamag kahit ang panahon noon ay taglamig. Dinadaan-daanan lang siya ni Zane sa labas ng kumbento ng ilang gabi at ilang araw at hindi rin makapaniwala ang cleric sa tibay ng sikmura ni Nor. Hanggang tumigas si Nor sa lamig at natambay ito. Pero naroon lang si Zane na agad nilunasan si Nor. Napilitan ng cleric na tanggapin si Nor pero sinabing hindi inaasahan na magkakaroon ng skill ang bida. Pero pagkatapos ng 3 buwan ay natutunan ni Nor ang basic healing na imposible sana. Ganun pa man ay pinaalis na din siya ni Zane dahil sa maliit na improvement. Pero sinabi pa rin ni Zane na makakatulong ang basic healing na nalaman ni Nor. Nagmeeting ang mga teachers nang malaman nilang nawawala si Nor sa capital. Sinabi ni Zane na dapat ay ginabayan nila si Nor dahil malaki pa rin ang potential nitong maging mahalagang tao sa hinaharap. Nagplano sila at napagkasunduan na maging guro sila ng bida ng sabay-sabay. Saka sila lumabas para hanapin ang bata. Sa kasalukuyan ay pumasok si Nor at binati ang guildmaster na masayang nakita siya. Sinabi ng guildmaster na dahil sa maraming nasira ay in demand siya ngayon sa mga trabaho. Kaya nagtrabaho siya hanggang pagsapit ng gabi. Habang nagtatrabaho ay inalala ni Nor ang mga naranasan mga adventure sa araw na iyon na hindi niya inasahan. Napagod daw siya ng husto pero hindi titigil dahil marami pang trabaho ang dapat tapusin. Nag-usap naman ng mag-amang Clays na sinabing naging problema nila ang pag-atake ng kalaban gamit ng parang Philosopher's Stone. Ganun pa man ay may mga kasama naman silang maaasahan na mga heroes na tumutulong sa mga mamamayan. At hindi rin exempted ang bida na bagong asset nila. Pinuntahan ni Lynn si Nor na binigyan ng tinapay. Kaya nagpasalamat ang bida. Saka din umalis si Lynn para tumulong pa sa iba. Kinain ng bida ang tinapay nito kaya naging malakas ulit. Naisip ng bida na gustong maging normal na adventurer balang araw. Tinawag siya ng isang kasama na maglinis sa ibang lugar. Nang biglang mahulog ang tuktok ng simbahan. Kaya agad na ginamitan ni Nor ng parry skill ang nahulog at naligtas ang lalaki. Saka din naisip ulit ni Nor na mas kailangan siya sa mga trabahong tulad noon. At natapos ang series. Nagustuhan ko itong anime na ito kaya nag-like na ako. Ngayon ay ikaw naman Lods. Pa-like din ang ating video dahil sa paraang ito ay matutulungan mo tayong makapagpatuloy sa paggawa ng anime recap Tagalog. Salamat po at mabuhay tayo!